Si Chairman George Garcia ng COMELEC kasama na natin. Umpisa na bukas ang national campaign. Chairman, nasa inyo muna siguro ang pagkakataon, mapaalalahanan sila sa mga hindi tamang gawin sa pagsisimula po ng national campaign. Magandang umaga po, Chairman. Maraming salamat po, Sir Angel. Maraming salamat po, Sir Angel. Magandang umaga po. Tama po kayo, Sir Angel. Bukas, simula na ng kampanya para sa pagkasenador at sa ating pong party list. At dahil dyan, ang ating pong paulit-ulit na reminder sa ating pong mga kandidato, huwag maging pasaway. Kung pwede po, yung ating 2x3 na size ay masunod. Pero siyempre, hindi po namin pwedeng magalaw yung mga nasa private properties na mga campaign materials, tarpaulin, o ano paman, regardless ng size. Kahit malaki, kahit maliit, hindi po namin pwedeng magalaw yan. Yung po ng mga nasa public places, Sir Angel, yung ating pong mga parke, yung mga LRT, MRT, yung mga kawad ng kuryente, poste, yan po ay ating iiwasan at yan po itatanggalin namin mula po bukas. Ngayon po, Sir Angel, doon sa mga magnanakaw naman, noong mga akda nung iba, katulad po ng mga tugtog o kaya naman lyrics, yan po ay dapat din natin iwasan sapagkat yan ay pagmamayari ng ating pong mga Filipino artists na talaga namang nagtsaga para gawin po iyan. So dapat ay magpaalam sa kanila. At yung non-biodegradable na materials ay dapat po iwasan din natin. Dapat yung pwede pong matunaw o pwede po nating ma-recycle. Chairman, paano nyo gagawin yun? How will you check kung biodegradable ang material na gagamitin? Simple lang naman po, Sir Angel, napakadaling alamin kapag kayo na plastic o gawa sa plastic, ayan, ay malamang-lamang yan ay violation ng ating pong environmentally sustainable attempt na ating pong protektahan ang ating pong kalikasan. So hanggat maaari, ang gagamitin natin ay karton o kaya papel o kaya naman, basta po hindi hindi kayang matunaw at ma-recycle. Pero merong biodegradable plastic na, Chairman? Ay pagka po ganun, wala naman tayong problema, Sir Angel. At least po may compliance ang ating pong mga kandidato. Ito po yung ating maliit na contribution man lang sa ating pong pagprotekta sa ating kapaligiran. Sana nga sumunod at tumalima ang ating mga kababayan. At siyempre, Sir Angel, doon sa social media, iwasan ang misinformation, disinformation, at fake news. Bagamat pwede naman talaga na mag-negative campaign laban sa isang kandidato. Okay. Balikan ko lang ho yung plastic, Chairman. So, pag basta't plastic material ang ginamit sa mga polyetos, ang tawag dito, mga campaign poster, tatanggalin. Pagka wala sa public. Tatanggalin po, opo. Pero kung nasa private property, okay lang. Ay, wala po tayo magagawa dyan. Pero siyempre po yung mismong tao o kandidato na nandun ng mukha niya, itsura niya, pwede po namin silang sulatan na baka pwede sila magpatanggal doon sa may-ari ng property. Alam natin, yan ay maaari suntok sa buwan, pero siyempre, Sir Angel, ang importante lang, at least may notice po kami. Yung pong pagtatanggal doon sa mga illegally posted o yung mga illegal materials, yan po automatic pwede po namin gawin, especially sa public places. Pero po, kapag gusto namin kasuhan yung mismong kandidato ng election offense, yan naman po ay amin pong susulatan muna at dapat ipatanggal niya yung illegally posted materials 3 araw matapos siyang makatanggap ng kanilang sulat mula po sa COMELEC. Okay. Chairman, alimbawa yung bakod, may pahintulot naman ng residente na lagyan. Pwedeng tanggalin yung ano doon? Pwede doon? Opo, pagka po bakod, pagkatapos, Sir Angel, may pahintulot yung may-ari nung mismong bakod, hindi po namin pwede ipatanggal yon sapagkat yun po parte, sabi ng Korte Suprema, ng ownership rights o yung karapatan ng may-ari doon sa property at dapat daw po namin irespeto yan, sabi po ng Korte Suprema, sa kaso ng Diocese of Bacolod versus the Commission on Election. Pero halimbawa, yung mga gilid ho ng mga pader na may nakalagay na no post bill, pero nilalagyan pa rin ho. Malamang magpasalamat yun kasi marami hong pader nawawala pag panahon ng kampanya. Opo, Sir Angel, at yan po nakadepende talaga sa may-ari ng pader o may-ari po ng property. At minsan talaga nagugulat na lang yung may-ari. Ito po at least ini-empower natin ang may-ari na alam niyo po na kayo po ang may absolute na karapatan doon sa inyong ari-arian and therefore kayo po ang may karapatang tumanggi na malagyan po ng mga materials ang inyo pong parte ng property, whether ito ay pader, whether ito ay sa puno sa loob ng property o bahay sa loob ng property. Pwede pala sila magtanggal ha. Yung pag-aari niyo yan di ba? Lalong-lalo na doon sa... Oo. Chairman, liwanagin daw natin 2x3 meters o 2x3 feet? 2x3 feet po ang ating pong requirement, Sir Angel. Pero, Sir Angel, yung pong, again, inuulit ko,
pag po nasa private property, wala po talagang size. Kasi kung natatandaan ng lahat, yung team patay at team buhay doon sa Bacolod, pinatanggal yun ng COMELEC, sabi na Supreme Court, the bigger, the better. Sapagkat yan daw po ay parte ng ating freedom of speech at freedom of expression. Okay, yung pong mga inilalagay daw po, mga dinidikit sa mga sasakyan, can we consider that a public place? Yan po kasi ay public transport. At kung yan ay public transport, tulad ng mga bus, dapat po ay patanggal yan. Pero po yung private na sasakyan, pribadong sasakyan, ay yan po nasa karapatan na may-ari. Maaari talagang supporter siya, idol niya, o gusto niyang manalo yung isang kandidato, kaya pati yung buong sasakyan niya ay pinalagyan niya ng material ng kandidato. Pero again, yung public transport po kasi covered po yan kasi ng mga prangkisa na ini-issue po na ang ating pamahalaan. Ang dami niyan, may mga billboard sa likod, bawal pala yun? Opo, titingnan po natin ngayon, Sir Angel, ating obserbahan mula bukas hanggang sa mga susunod na araw, 10 araw po yan, kung ano ang compliance ng ating mga kandidato. Pero again, hindi po namin sila pwede kaagad makasuhan nang hindi namin sila sinusulatan upang ipatanggal yung mga materials na yan. Chairman, paano daw halimbawa yung mga ambulansya ng barangay na may sangkaterbang pagmumukha ni Congressman? Dapat po yan, mairereklamo natin yan sa ating pong DILG. DILG, tandaan po ng lahat, sapagkat siyempre pag barangay, under sila ng DILG, yung po kasi mga barangay officials, Sir Angel, na itanong sa atin yan, kung pwede ba silang mangampanya o makasama sa campaign sorties ng mga kandidato. Sabi po ng Korte Suprema sa kaso ng Quintos versus Comelec na ang mga barangay officials pagka nanalo na, na-elect na, ay nagiging political. Ang sinasabing pagiging apolitical daw po ng mga barangay ay kapag sila ay tatakbo lamang and therefore wala dapat political parties. Pero pagka nanalo na, pwede po sila mangampanya, pwede rin po sumuporta sa isang kandidato. Pero hindi nila pwedeng panggamit yung kanilang mga sasakyan sa politiko. Kasi public property yun. Itinatawag natin abuse of state resources. At nung nakaraang linggo lamang, may isang desisyon na nilabas ang Korte Suprema, Amansec versus Comelec, na kung saan sinustain o pinanigan ng Korte Suprema ang Comelec nung dinisqualify namin ang isang nakaupo na mataas na opisyal ng isang probinsya, gobernador, dahil sa maling paggamit ng mismong printing press ng Kapitolyo at ito'y nahuli kung kaya siya ay na-disqualify, natanggal. At ang Korte Suprema ay sumang-ayon po sa Comelec. Naku, bawal din pala yun, yung printing press ng Kapitolyo, gagamitin mo? Opo, siyempre yan ay mga abuse of state resources. Hindi naman po atin yan, hindi naman yan sa kanila. Para din po yung mga ayuda na hindi naman po sa kanila yan, sa taong bayan yan, minsan kung maipag-distribute wagas, parang kinakanya, parang pocket money na lang ng politiko o kandidato. May guidelines na kayo para sa AKAP, Chairman? Sa AKAP po, Sir Angel, una, meron po tayong initial na atin po na-approve. Maliit lang po yun, pero may condition po tayo doon at dapat i-comply muna ng DSWD yung kondisyon. Kasama na rin po yung AIX. Katulad ng number 1, isubmit sa amin yung kanilang guidelines na sinasabi para maipatupad ng tama at kung sino lang yung talagang tunay na dapat mabigyan. Hindi pa po kami kasi nakakatanggap sa kasalukuyan ng guidelines na yan. Number 2, dapat hindi magdi-distribute na andyan during the distribution wala ang politiko o wala ang kandidato. Kung kaya naman sa Angel, meron pong panibagong bugso o bagsak ng request para makahingi na exemption, lalo na sa AKAP, yan po ay hindi muna natin ina-actionan dahil una nga, wala pa yung ating hinihing guidelines doon sa una nilang request. Ngayon po, pinag-isipan na namin, pinag-uusapan na namin kung ang AKAP, AIX at iba pang ayuda ay ibaban natin o hindi papayagan 10 araw bago maghalalan. Okay, hintayin na lamang namin yung magiging guidelines. Yun daw pong mga poste o kaya yung mga sidewalk railings na hindi ho nilagyan ng poster pero nilagyan ng pintura o kinulayan na associated sa isang politiko. Yan daw ba bawal o hindi? Sir Angel, siyempre hindi naman pwede maklaim na isang politiko na talagang 100% kanya yan. Yung kulay, ano? Madami talaga kung green. Green naman, madami naman kandidatong green. Bagay, Pwede ma-associate yun. Kaya yan ay hindi naman, kung talagang kukulay at maganda naman yung pagkakakulay, kahit na maaaring ma-associate, ay okay lang po yun. Hindi naman po sinasabi siya talaga yung kulay na yon dahil wala naman po nagmamayari ng kulay dito sa mundong ito. Chairman, sino daw bang magre-regulate ng mga jingle? Yung iba, buwisit. Alas 5 pa lang ng madaling araw, nagpapatugtog na ng malakas na mga jingle. Huwag niyong iboto.
Oo, yun po sinasabi natin, Sir Angel, yung noise pollution. Kasama po yan sa ating monitor kasi nga dapat ma-report sa atin. Tama po yan. Kasi nga pagka aga-aga pa lang talaga namang kalakas-lakas na ng trompa at natutulog ka pala namang gigising na. So yan kasama po dahil siyempre yung sinasabi po natin sa pangangampanya, dapat man lang yung responsible campaigning. Alam niyo po, Sir Angel, wala tayong masyadong makikita na ganyan pag national position. Ang talagang sa national, kita natin sa radyo, TV, dyaryo, social media. Pero kapag ka po sa local positions, ayan, dyan po nagkalat. Yung pagkalalakas, alas 11 na ng gabi, nanggugulo pa. Alas 2 na madaling araw, umiikot na. Yan po yung ating mga babantayan. Dire sana ma-report din sa atin ng ating mga kababayan. Meron no sa mga probinsya, Chairman. Alas 5 pa nung pabiyahe kami ng alas 5 na madaling araw, sumalubong sa amin, sasakyan ng isang senatorial aspirant na pagkalakas-lakas ng trompa. Ayan, yan ngayon, siyempre, pagdating bukas, medyo pwede nang ma-report sa amin at bigyan namin kagad ng karampatang show cause order yung mismong kandidato. Alam naman po namin ang i-argue at sasabihin na hindi sila yan ay maaaring supporter nila o kaya maaaring sinisira lamang sila ng mga ibang kalaban. So yan po ang kalimitang argumento, pero sa bandang huli, sila ang pinopromote niyan o di sila po naka-care off sa kanila yung mga ganyang klaseng mga pangangampanya. Ayan. Chairman, teka muna, pahabol lang daw po ni Malu. Natapos na daw ba? Kailan daw matatapos ang printing? Di ba April pa? Opo, April 14, pero sa kasalukuyan po ay tayo ay nakaka-almost 20 million na. Wow. Ang mga balota, that's about 27%. Medyo mabilis po yung prenta natin, Sir Angel, pero ang nagiging mabagal po kami yung verification. Sapagkat nabubulunan kami sa verification kahit halos 1,000 ang tauhan namin sa National Printing Office sapagkat manually po bine-verify tama ba ang kulay, tama ba ang cut, tama ba yung mga pangalan na pagkakasunod-sunod. At pagkatapos bawat balota na manually na na-verify, ihuhulog po sa mga makina, inaalam ko ito ay tinatanggap ng mga makina. Gaano katagal yung prosesong yun, ng verification, tapos lagay pa sa paglagay sa makina? Ay, opo, medyo matagal po yun, Sir Angel, kasi maliban po sa verification, meron pa po tayong tinatawag na reprinting dahil meron mga balota na hindi naman perfect ang pagkakagawa. May mga defective balot and therefore kinakailangan mag-reprint pa. Isipin nyo, Sir Angel, kung sa bawat presinto mai-imprenta meron isa, dalawa na mga balota, yung po i-reprint pa. And therefore, kinakailangan tapusin muna yung isang bayan na yon, pagkatapos magre-reprint at pagkatapos kapag may nakitang defect, doon naman sa mga mata o doon sa mismong paghulog sa makina, i-reprint pa rin po yan. Kaya yun po yung napakahabang proseso at hindi po ganun kadali, Sir Angel, ang proseso ng printing. So yan lahat yun inulit after na ma-invalidate yung mga unang balota na ilang milyon yun? Inulit lahat Opo, yun? 6 na milyon po nung una and therefore yan po yung ginagawa natin lahat ngayon. Again, doon sa mga gusto makasaksi ng mga kababayan natin, every now and then po at saka sa bawat maghapon hanggang gabi, pwede po nyo yung makita sa website ng COMELEC at naka-livestream po tayo. Anumang oras makikita niyo po ang ating printing. Chairman, again, thank you for joining us and baka may gusto pa kayong pahabol na paalala ho sa mga magsisimula ng pangangampanya, lalong-lalo na yung mga mag-motorcade. Utang na daw, huwag nyo naman perwisyuhin yung mga kailangan ba may permiso ng LGU yung mga magmo-motorcade para sa launching bukas? Kalimitan po, yes, kumukuha lalo na po, Sir Angel, ng mga parke na gagamitin, plaza na gagamitin, lugar kung saan gagamitin, nag-i-issue rin po ng permit. Yung mga barangays o kaya city hall o munisipyo, kailangan po talaga yung ganyan. Ako po, Sir Angel, ang akin pong panawagan ay para sa ating mga kababayan, hindi na po sa mga kandidato. Malalaki na sila, alam na nilang ginagawa nila. Pero please po sa ating mga kababayan, ang ating pong panawagan, dito po yung pagsisimula ng pagmamatsyag natin sa kanila. Diyan natin makikita ang karakter, ang tunay na ugali ng isang kandidato na dapat natin ihalal o hindi ihalal. At nangangahulugan lang pag nagba-violate, bakit natin ihahalal ang mga violators ng ating mga patakaran? Ibig sabihin, kung mga kandidato pa lang, nanliligaw pa lang, nagba-violate, ay how much more pag nakaupo na po ang mga yan. 7 araw po natin silang oobserbahan para sa national candidates at 45 araw naman para sa local candidates. Magsisimula po yun sa March 28 para sa local candidates. Hindi ho kakayanin ng COMELEC na bantayan ang lahat ho ng mga politiko at mga pag-abuso kaya kailangan ho talaga ang pagre-report ho ng taong bayan. Chairman, kasama niyo ho kami doon ho sa adikaing yan. Maraming salamat. Magandang umaga po. Salamat po, Sir Angel. Mabuhay po kayo. Salamat po. Ang chairman po ng Commission on Elections, si Chairman George Garcia.